Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! For today's video ay isi-share ko sa inyo ang ilang kaganapan nung pumunta kami sa Negros Oriental, Gihulngan. Hi guys! Makatulog sa Gihulngan! Papuntang Gihulngan ay pwede kang dumaan guys sa Mabinay, Canlaon at Isabela. So sa way na to, dito kami dumaan sa Isabela, kadugtong si Katuna and then papunta na ng Gihulngan. Sayang naman kung hindi ko i-upload ang video na to kasi nag-effort akong mag-video para ma-free na din yung storage ko and of course para sa memories kasi napakagandang alaala talaga. Kami doon lalong-lalo na sa mga daan na dinaanan namin kasi first time namin lang makita and amazed kami sa napakagandang greenery at saka sa mga fog na din kasi duman kami sa mataas na bundok. Itong pagpunta namin ay hindi din ganun kaplanado kasi nung Sunday ay nag-usap-usap lang kami tungkol sa pagpunta namin doon and by Wednesday, sinabi na nila na kinabukasan sa Webes, yun na yun, pupunta na tayo doon. At that time, nagdalawang isip pa talaga ako kung sasama ba ako o hindi. Wait, teka lang, sino ba yung pupuntahan namin doon? Pumunta kami sa kamag-anak namin sa side ni Papa, yung mga kapatid niya, pamangkin, mga apo. Nakapunta na ako dito dati, dinala kami ni Papa, dalawa kami ni Ruben 9 years ago and high school pa lang ako noon, nasa second year pa lang. Naalala ko yung experience namin na sobrang saya talaga namin nung pumunta kami doon kasi yung mga pamilya naman ni Papa namin doon is approachable at welcoming talaga sila. Kaso nga lang naalala ko din na nung sumakay kami ng Ceres, si Papa ko kasi is matanda na, nasa 90 plus siya that time and pag nagpamasahe siya sa Ceres, kulang-kulang pala yung dala niyang pera. Siyempre, second year na ako nito and nakakaintindi na ako sa mga sinasabi ng konduktor. Pero since si Papa kasi bingi siya, hindi niya masyadong naririnig. That time, kasama ko din si Ruben at saka yung pamangkin ko na si Margie. Ang ginawa ko no, nagbibingi-bingihan na lang ako. Wala din kasi akong pera sa bulsa ko para pandagdag man lamang sa pamasahe namin papunta sa Gihulngan. Sabi pa naman ng konduktor, ilalaglag talaga natin tong mga batang to, kulang yung pamasahe nila. Diba? Napaka-unforgettable ng travel ko na yon kasama yung papa ko 9 years ago. Pero bawi lang din kasi masaya naman yung pinuntahan namin, nakilala namin yung mga pamilya namin sa side niya and of course, nung pauwi na kami, meron na kaming pera, binigyan kaming pera and kung kulang man yung binabayad ni papa sa masasakyan namin, may pangdagdag na ako. So, going back, sobrang na-enjoy ko yung travel namin, nakikita namin yung magandang daanan, na-enjoy namin yung moment. At mabuti naman kasi si Ruben ay pabalik-balik na sa Gihulngan and this time dilala niya ako, yung anak niya, yung asawa niya and yung mga iba pa naming kapatid sa side ni Papa doon, sa unang family ni Papa. Hay, gulo! Isa ito sa nagagandahan talaga ako kasi duman kami guys sa daan na ginawa siya sa mga paanan ng mga bundok para lang magkaroon ng shortcut from Isabela to Gihulngan. Ito yung shortcut guys, pero pag dala nyo ay scooter or whatever motor na wala siyang clutch or cambia like that, it's difficult or delikado siya kasi maraming daanan dito na non-stop yung pababa ng daan and baka mag-init yung preno nyo at hindi na siya gagana at pupunta talaga kayo guys sa bangin. Tumagal din yung biyahe namin ng mahigit 6 hours kasi pa stop kami para magpahinga, magpawala ng init sa puwet, and of course, mag-picture. 2 a.m. kami umalis ng Tabo at malapit 9 a.m. na kami nakarating ng Gihulngan. Diba, long ride 2 ha, tapos wala akong jacket, wala akong helmet. Honestly, naiwan ko talaga yung jacket ko tsaka helmet, naka-ready na yun sila. Hindi pa
naman kami gaanong nakalayo nung time na naalala kong hindi pala ako nakadala ng helmet at saka jacket. Pero hindi na lang din kami bumalik kasi nga nagmamadali na. That time, di pa ganoon ka ginaw din ng panahon kasi sakop pa siya ng summer. Nabanggit ko nga kanina na parang hindi pa ako sasama dito. Pero kasi inisip ko din na matagal na akong hindi nakabalik sa lugar na yun. Namimiss ko na din naman ang lugar at yung mga tao doon. Siyempre, minsan lang kami hindi ganoon ka-busy. So, tara? I'm happy kasi after ng maraming years ay nakabalik na ulit ako sa lugar na ito. At oo nga pala, nakalimutan kong bagitin na wala na pala yung papa ko. Kung hindi pa ako nagkakamali, I think 11 years ago na. At dito ko na-realize na tama pala talaga yung desisyon niya dati na dalhin kami ni Robin dito para makilala namin yung iba pa naming family sa side niya. And of course, kahit wala na siya, may pagkakataon pa din kaming magkita-kita at magkakilala kasi malalapit talaga namin silang kapamilya. Yung mga kapatid ni Papa na nagkaanak na at nagkaanak pa at nagkaroon ng maraming kaapuhan. Nagkaroon na ng mga trabaho, nagkapamilya at marami pang iba. In short, dumadami na talaga yung mga lahid namin. Tama na muna yan. Focus tayo sa daan. As you can see guys, itong daan na to is sobra siyang pababa and paliko pa siya. Ito talaga yung highlight highlight ng mahirap, pababa at paliko na daan. And tada! Welcome to Gihongan City! Syempre, amazed na naman tayo dito kasi sa gilid ng kalsada meron na pong dagat. So, anong gagawin? Maliligo kami dyan bukas! Ngayon, malapit na tayo sa bahay ng aming mga kapamilya. Let's go! Excited na ba kayo? Abay, syempre, at ako'y excited na. Alam mo yun, kahit isang beses lang ako nakapunta dito dati, pero parang excited akong balikan ang lugar na ito. Kahit pa paano, 1 week lang kaming tumira dito noon at marami na din kaming memories na nagawa. Hanggang dito na lang muna. Stay safe! Bye! Abangan nyo yung part 2 and part 3. Day 2 and day 3. Paalam!